Hello, hello, Pisces Collective. Ako po si James from James Tarot PH. Ito po ang inyong weekly reading for December 22 hanggang 28. So mga Pisces, Merry Christmas. Sana po yung magkaroon kayo ng happy, celebratory, and full of love Christmas po sa inyong mga tahanan. So ano naghihintay sa inyo this week? Let's begin. Inhale. And exhale, Holy Spirit guides. Bigay natin kay Pisces ang sagot sa kanilang tanong at mga mensaheng dapat nilang malaman this week. In your center, the Ace of Cups, beautiful. In the area of what you need to focus, the World card, lovely. In the area of what you need, you have the Nine of Pentacles. In the area of what's affecting your current energy, the Five of Swords. In the area of your near future, the Moon card. In the area of your challenge, you have the Eight of Swords. In the area of your fortune, the Seven of Swords, beautiful. In the area of your divine messages, wow, Nine of Cups. Alam mo na, Pisces, kapag lumalabas to sa yung reading, kapag lagi po kayo nanonood sa akin, alam mo na ibig sabihin ito. You know the drill. Make a wish because it will come true. Pumikit ka na ngayon, idasal mo na yan, it will happen. Okay? Ang outcome nyo po for the week, ito po yun. Mamaya sabay-sabay natin siyang bubuksan at the end. But first, mga Pisces, thank you po sa inyong mga donations, saka po sa mga hindi nag skip ng ads. Nako, isa yan sa mga malalaking paraan para po tulungan nyo ko, supportahan nyo ko sa every time na meron tayong libreng reading for Pisces dito sa ating channel. So thank you po for your generosity and kindness. Salamat din po sa mga nagla-like and also sa mga nagko-comment, malaking bagay din po yan. So, at the background of your reading, the Three of Swords. Sabi ng yung spirit guides, you need to move on. You need to carry yourself away from something na talaga nakapanakit sa'yo in the past. Okay? Napakaganda nito for you. Kung ano man daw yung mga bagay na talagang, alam mo yun, nakatarak sa puso mo for a very long time, siguro kailangan mo nang i-re-evaluate ang sarili mo na, okay, siguro past na yun, hindi ko na pwedeng balikan, hindi ko na pwedeng i-revisit pa kasi wala na akong magagawa sa kanya. Talagang ganun eh. Parte na yun na nakaraan mo eh. So ngayon, we need to accept what was, embrace your present time, and look forward sa future. Marami ka pang pwedeng abutin sa future. Di ba nakaka-excite yung ganong thought? Marami ka pang pwedeng makuha sa future. So, wag mo nang panghinayangan pa yung wala na. Kasi marirealize mo na, ay, much better ako sa mga walang yan. Eto ako sa future. Doon ako nababagay. Ganyan. So, kung ano man yung mga nakapanakit sa'yo o kaya reason of your pain, reason of your heartbreak, isipin mo na lang na God wants you to have something else or God is redirecting your life for something talagang para sa'yo. So, yun na lang kapitan natin para madali mo tong makalimutan at makalarga ka na. Okay? Bigyan kita ng card of the week. Joy. Yes. Joy is the dance of the soul. Enjoy every moment. Yes. Kung mag-dwell ka daw sa negativity, kung mag-dwell ka sa mga bagay na wala ka, mag-dwell ka sa mga bagay na kapos ka, talagang malulungkot ka. Pero kung makikita mo lahat ng mga gandang bagay sa buhay mo, mag-e-enjoy ka. If you appreciate what you have, magiging magnet mo yan for everything else. Gratitude is a magnet for more blessing. Lagi mo isipin yan. Gratitude is a magnet for all blessings. So, gamitin mo yon, ma-attract mo yan. Especially in your center. Tingnan mo naman, you have the Ace of Cups. May indikasyon, Pisces, na may darating sa buhay mo this week. Mga regalo, blessing, unexpected na manliligaw, pwede rin. O kaya confession of love. Nakita ko rin dito na may darating na magandang biyaya na talagang iiyak ka sa saya kasi walang pagsidlan yung kaligayahan mo eh. Nanggaling ka sa pain, nanggaling ka sa bigat, nanggaling ka sa parang disappointing things in your life. Pero heto binibigyan ka ni God ng new chance for a new beginning. Here pumapasok yung ostya sa loob ng cup, sa loob ng chalice. So, meron kang divine gift na talagang naka para sa iyo lang talaga, parang ganon. So, if you could just forget this and get excited for new one,
talaga mag-move forward ka sa buhay. So ngayon, magalak ka kasi may darating talagang bagay na magpapaligaya sa'yo ng sobra-sobra. Okay? Clarify natin to. So Pisces, since ito po ay weekly reading for our Christmas season, ano yung mga Christmas wish mo? Ilapag mo na yan sa baba. It will come true. No? Comment mo na yan. Huwag ka na mahiya. The Ace of Cups. You have the Three of Swords. Yes, binalik tayo. Sabi niya, uy, kalimutan mo na yung past mo. Kalimutan mo na yung mga nangyaring mali. Huwag mo nang panghinayangan pa yun kasi may bibigay ako sa yung bago. Yan. Yun talaga yung message sa iyo eh. So appreciate what you have now and what you will have. Yun yung mga bagay na talagang magpapakalimot sa'yo sa mga pain from the past. So, narinig ko dito panahon na para maghilom ka. And time na for joy, no? Shout for joy, shout out for joy, 'di ba? So congrats po para sa inyo. In the area of what you need to focus, the world card, you need to focus on ending things, closing things. May mga bagay ka nang kailangang isara, kalimutan. I-padlock mo na yan, lagyan mo pa ng passcode na sobrang hirap, lagyan mo ng kadena, lagyan mo ng kandado, ilibing mo na. Pass na yan, i-close na para makapagsimula ka na ulit ng mga bagong bagay. Narinig ko, kaya daw hindi makapasok-pasok yung mga bagong bagay dahil umaasa ka pa dun sa mga nawala sa'yo na baka babalik. No. Don't wish na bumalik na yung mga bagay na nagpasakit sa'yo. Ang i-wish mo, bigyan ka ni God na higit pa doon sa mga nawala. So if you could just close that chapter, papasok ka na sa new era ng buhay mo, doon mo makikilala, doon mo marirealize na, ay, buti pala hindi ako nagsettled for less. Ay, buti pala hindi ko hinayaang makulong ang sarili ko kasi meron palang mga bagong bagay pa. Okay? Yun ang kailangan mong tignan ngayon. Okay? Clarify natin siya. The World card, pa-clarify, Holy Spirit, Spirit Guides. So Pisces, saan po kayo magpapasko this time? Uuwi ka ba ng Pinas? O pupunta ka ba ng probinsya? Naku, matraffic, pero kung talaga nakasked for family reunion, go push, no? Anong plano po ninyo? The World card, the Justice card. Yes, ibalik mo ang hustisya sa buhay mo. Pag alam mong ending na, ending na. Pag alam mong closure na, closure na. Face the truth. No? Ganun ang hustisya eh. Dapat alam mo yung katotohanan, nakasambulat sa harapan mo ang mga ebidensya, at paniwalaan mong ebidensyang yun na, ay oo nga no, hindi na niya ako mahal, kalimutan ko na yan. Ay oo nga no, wala na akong pag-asa sa trabahong yan, go na ako. So, kung ano man yung mga truth, mga katotohanang marirealize mo, aksyonan natin para mabalanse ang buhay. So, lagi mong kapitan ang katotohanan. Kasi ang katotohanan, realidad mo yan. So, doon ka susugsog ng mga tamang aksyon para makapasok ka na sa new era ng buhay mo. Okay? In the area of what you need, meron po kayong the Nine of Pentacles. Nine of Pentacles, you need to focus on your independence. Okay? You need to focus on yourself. Ikaw to. Ikaw na ikaw to. Paligayahin mo ang sarili mo, especially this week. Kung may mga taong nakapanakit sa'yo, nagpabaya sa'yo, na-disappoint ka sa kanila, okay lang. Sabi mo, kayang-kaya ko mag-isa. Kayang-kayang kong bumangon. Papaligayahin ko ang sarili ko. Ito rin yung mga panahon na kailangan mo daw isipin, Pisces, yung iyong pansariling kinabukasan. Your personal money, your personal finances, no? Kailangan meron ka ng pansarili para hindi ka naaasa sa iba. Okay? Sabi na yung spirit guides panahon na to para mag-ipon ka ng sarili mong pera. To build your own empire. To build your own resources na hindi ka na matatakot someday kung kanino ka aasa o kanino ka hihingi ng tulong kasi kayang-kaya mo na. Some of you are wanting to build their own negosyo. Go push. Pagplanuhan mo muna yan, wag mong biglain. Pero at least gumagalaw ka na para sa sarili mo. Empowered ka na. Para naman po sa iba ngayong Paskong ito, bilhin mo yung mga bagay na magpapasaya sa'yo. Huwag mong limitahan ang sarili mo to the point na tinitiis mo ang sarili mong kaligayahan. Kayang-kaya mo magbigay ng kaligayahan for others, kaya bakit mo titipirin ang sarili mo? Love yourself, appreciate yourself, and give yourself the happiness that you want. Bibili ng bag, bibili sapatos, makeup, go push. Deserve mo yan, Pasko eh, di ba? Pero syempre, spend only by your means ha. Huwag kang lalagpas sa iyong budget. Pero ang importante dito, alam mong kaya mong i-reward ang sarili mo. Kasi deserve mo yan. Buong taon, kinaya mo. Buong taon, na-survive mo.
Deserve mo ang bagong sapatos. Deserve mo ang bagong makeup. So go, do that for yourself. Deserve mo yan. Okay? Nine of Cups, pa-clarify, Holy Spirit, Spirit Guides. You have the King of Pentacles. Yes, you're putting groundwork. You're putting solid foundation para sa sarili mong pera, para sa sarili mong kinabukasan. Kaya kung nanonood ka ngayon, Pisces, no? Panahon to para isipin yung sarili mong ipon, sarili mong future. Para kung ano man mangyari, kung ano man ang mangyari, alam mo meron ka madudukot para sa sarili mo. Halimbawa, ikaw ay breadwinner, kung meron ka sariling ipon na tinatabi, kahit pa ibigay mo lahat ng sweldo mo sa pamilya mo, at least pag nangailangan ka, meron ka kaagad makukunan. Okay? It's time for you to build your own. To build your own and empower yourself. Okay? Para kaching-kaching ka in the future. Mapatubo mo to, mapalago mo to in your advantage. Your success relies on your own planning. Okay? Kayang-kaya mo yan. In the area of what's affecting your current energy, meron po kayong the Five of Swords. Si Five of Swords, sinasabi na yung spirit guides, hindi worth it ang magtiis ka sa mga bagay, tao, o lugar na talagang mapanakit na or sobra-sobra na yung pain. Kung ito ay sagutan na, debate na, palitan na ng putik, batuhan na ng sama ng loob, kinikim-kim sa sarili, nako, hindi worth it yan. Bitawan mo yan. Huwag mo hayaang malulubog ka sa isang bagay na hindi mo naman gusto for yourself. Kasi you can get out of this situation. Kayang-kaya mong lumaya mula sa pain, struggles, drama, conflict, chismisan, no? At piliin mo lagi yung kaligayahan ng puso. Para once and for all, makapag-purge ka na at makalaya ka na from the pain from the past. Ngayon, kailangan mo talagang mag-risk sa buhay. Kailangan mo kumayod para makalagpas ka sa lahat ng kinakaharap mo ngayon. Once na makalagpas ka dito, deadmahin mo yung mga bagay na hindi naman ka big deal, mag-a-arrive sa buhay mo yung mga tamang blessings na talagang deserve mo makuha. You have sacrificed a lot in the past. Panahon na para ikaw naman ang kumubra. Okay? Kaya ngayon, kung may mga reunion ha, wag kang gumatol or wag kang pumatol and gumatong sa mga away-away issue. I-let go mo, palimigin mo ang isip mo para mapanatili ang happiness and kalmadong energy sa mga reunion and party. Okay? Five of Swords, tumilapon. The Two of Wands. Yes. Bago magsalita, bago kumilos, pag-isipan muna. Para walang away, walang gulo, walang friction. Okay? Mas maganda nang iniisip mo daw muna para alam mo yung galawan mo. Para alam mo yung mga dapat mong sabihin, reaksyon, ganyan. Mas maganda nang maingat ka kaysa mag-sorry ka sa huli, di ba? Ganon din sa mga tao sa paligid mo. Sabi na yung spirit guides, para po sa ibang Pisces dyan, parang sawang-sawa ka na sa ginagalawan mong mundo. Parang feeling mo, wala ka ng growth dito. Parang you need to level up and change new things, no? Kaya nakita ko dito, ready ka na to take a risk and to make a different move. Baka nagkaplano ka ng lumipat, mag-transfer, gumawa ng makabagong diskarte, away from something na parang feeling mo, nako, parang enough na dito, wala nang saysay, ganyan. I need to grow, I need more. So, nakita ko dito yung kahandaan mo to embrace new thing that will lead you to the eradication, pagtanggal doon sa mga bagay from the past. Okay? So, congrats po. Moving forward ka na talaga. And deserve mo yan. In your near future, you have the Moon card. Moon card, sabi dito, hindi mo kailangan malaman lahat ng sagot. Hindi mo kailangan malaman lahat ng pasikot-sikot. Ang kailangan mo lang talaga, trust in yourself that you can do it. Okay? Kapag may kumpiyansa ka, tiwala sa Diyos, tiwala sa sarili, kayang-kaya mo lahat. Okay? Siguro ngayon meron kang kinakaharap Pisces and hindi ka sigurado kung dediretso ba ako? Ilaban ko ba to? Sure na ba ako? Ang kailangan mo tiwala sa sarili. Alam mo yan eh. Alam na alam mo yan kung tutuloy ka. Alam na alam mo yan kung hihinto ka. Your body, your heart will tell you. Your intuition will tell you. Pero nakita ko dito, dire-diretso ka. And the answer will come. Darating sa iyong sagot. Kaya sooner, later, marirealize mo na, ay, buti pala lumarga ako. Kahit napapagod pa ako, kahit sawing palad pa ako o nahihirapan pa ako, pero tunuloy ko yung journey kahit mahirap, kahit nakakapagod, ginawa ko pa din. That will give you the catharsis. That will give you the, ay, salamat Lord. Buti pala nilaban ko. Heto na ako ngayon. I'm sitting here enjoying the fruit of my labor. So, huwag kang papadala sa mga temporary problems. Huwag kang papadala sa mga takot mo, alinlangan.
Kailangan mo lumaban at magdire-diretso. Okay? Moon card is being clarified by the Six of Swords. Six of Swords, sinasabi ng yung spirit guides, yes, move forward tayo. Aabante tayo. Huwag tayong Huwag tayong papasilag doon sa mga tanong natin, sa mga duda natin. Example, balak mong magtrabaho, hindi mo alam kung makakapasa ka ba sa school na in-applyan mo. Marami kang tanong, marami kang questions. Ako, baka ganito, baka ganyan, baka ganyan. Relax. Things will move forward. Ang kailangan mo lang talaga, umandar. Okay? Dadalhin ka daw niya sa tamang direksyon, sa tamang destinasyon. You need your faith intact with you. Siguro marami ka namang pinagdaanan na ganito in the past, di ba? Na hindi ka sure pero ginawa mo, tinan mo naman. Nagtagumpay ka, di ba? So ulitin natin yung ganong mindset. Nagtiwala ka before, naging successful ka, books, nandun ka sa matiwasay na moment. So you need to believe in yourself that it will lead you. Your decision will lead you to the right place. Nakita ko naman dito, hindi ka naman papabayaan ni God eh. Idediretso ka niya. Nanggaling ka na sa pain. So, talagang very, very maingat ka na. At yung pag-iingat na yan, ay magiging anchor mo, magiging flag mo, red flag and green flag para sa mga tamang gagawin. So, don't doubt yourself, okay? In your challenge, escapism and find wholeness. Huwag ka daw umiwas sa mga bagay-bagay. Kaya pabalik-balik tong heartbreak na to, tong issue na to, it's because iniiwasan mo siyang harapin. So sabi na yung spirit guides, para once and for all, malimot mo na to, harapin na natin. Ano ba yung issue? Ano ba yung nakapanakit na yan? Pag-usapan nyo na para madali sa'yong i-let go. Kapag hindi ka umiwas, magiging buo ka ulit. Kasi alam mo na kung ano yung mga bagay na kailangan mo para makalarga ka sa buhay. Okay? You need to find your totality again, your wholeness again. And make sure na wag nang iiwas pag may issue. Wag nang iiwas kapag may responsibilidad. Wag nang iiwas kapag may problema. Harapin agad para hindi maging balakid moving forward. Okay? In your challenge, yes, 8 of Swords. Iniisip mo today, wala ka magagawa. Iniisip mo, naku, talunan na ako. Naku, hindi na ako makakaabante. Paano ba to? Lagi mo iniisip na wala ka magagawa. Lahi ka nakakulong, ayaw mong gumalaw, ayaw mong kumilos because you're so afraid to make mistakes. You're so afraid of failure. Ayaw mong masaktan. Well, sino naman, di ba? Alam ko nanggaling ka naman sa past at nakapanakit sa'yo yung past. Pero kung lagi mo iisipin na masasaktan ka, paano ka mag-grow? Paano ka mag-enjoy kung kinukulong mo ang sarili mo? Learn to open your arms, explore the world, explore new things, find new experiences para makita mo kung ano talaga yung para sa'yo. Okay? Kapag kinulong mo sarili mo dito for a very long time, lilipas ang mundo, lilipas ang oras. So you need to get out of your shell and find your happiness again. Okay? 8 of Swords, clarify natin. Narinig ko rin dito, baka mamaya isipin mo, ay naku, wala ko solusyon, tied down na ako, wala ko maisip na outcome. Nasa isip mo lang yan. Masyado ka lang takot, masyado ka lang aligaga, masyado ka lang namang problema. Learn to relax. Baka kailangan mo muna magbakasyon. Iwanan mo na yung issue na yan, pero pagbalik mo huwag ka mag-escape, babalikan mo pa din para meron ka ng malino na solusyon. You need clarity kasi, nakita ko yan. You need clarity. 8 of Swords. The Emperor card. Yes. Naduduwag kang harapin yung issue. Naduduwag kang solusyonan. Minsan ayaw mong kantiin, ayaw mong hawakan, ayaw mong pag-usapan at some point. Pero yun daw ang kailangan para matapos na to Harapin, tanggapin mo yung truth, at aksyonan in its right way. Yun lang yung tanging paraan. Harapin talaga ito. Huwag nang iwasan. Huwag kang matakot. Kasi pag pinapatagal mo yan, lalo ka lang mahihirapan. Okay? In your fortune, you have in the flow and voyage of the heart. Yes, love flows through you and to you. Gamitin mo yung puso mo para kunin, hakbangan, itaas ang buhay mo. Kung nasaktan ka before, may chance ka pa para makuha ulit yung mga bagay na gusto mo in your near future. Gamitin mo ang puso mo. Huwag mo hayaang madurog yan lagi. Find your wholeness. At kapag buo ka na, alam ko magmamahal ka ulit na mga tao, project, career, bagay na talagang bubuo at magbibigay ng saysay sa buhay mo moving forward. You have in the flow, everything is smooth sailing. Yes. Dito sabi ng yung spirit guides, dire-diretso aandar lalarga So kailangan talaga tayo
Walang takot, walang pangamba, walang pagdududa sa sarili. Doon talaga magdidire-diretso yung pagbukas ng mga pintuan for you. Okay? In your fortune, the Seven of Swords. Seven of Swords, sabi dito, makakaisip ka ng bagong diskarte this week about sa pinoproblema mo. Meron kang inaasikaso na para bagang pabalik-balik na, no? O di kaya parang hirap na hirap kang solusyonan. Huwag kang mag-alala, yung challenge mo, nasa fortune yung sagot. So congrats. Sabi dito, makakaisip ka talaga ng isang bright idea para makatulay ka na sa mga pinoproblema mo this time. So congrats po. Palakpakan tayo. So narinig ko dito, huwag mo daw munang i-broadcast. Kung ano yung solution mo, huwag mo muna ipamalita. Gawin mo muna ng tahimik. In the dark. Sekreto muna. Saka mo na lang i-share kapag tapos na o nagawa mo na. Para walang mga etche-bureche sa paligid. Walang pakialamero. Para hindi manakaw ang joy mo. No? So do things in silence, and enjoy the process. Kasi nakita ko dito, suswak yung idea mo na yan at masasolve mo na yung problema mo. At mission accomplished to. So congrats po. Okay? Seven of Swords. Clarify, Holy Spirit, Spirit Guides. You have the Ace of Wands. Talagang new plan, new beginning, new outcome. No? Talagang may excite ka dito. Spark to of an idea. No? Talagang tuwang-tuwa ka, di ka makapaniwala na, wow, dumating din sa akin yung sagot. Dumating din sa akin yung solusyon ko. And ito yung talaga magpapabilis sa'yo. Kitang-kita ko yung energy mo, yung power mo to drive forward and to chase this. Gawin to talaga. So, here you are, exploring things and kakapitan mo yung bagong bagay na ito. Kaya be confident in your plan. Marami sa atin may plano, maganda yung idea, maganda yung gagawin, pero hindi makakilos-kilos kasi walang confidence. So ngayon, be confident in your plan, do it, achieve it, it will be good for you. Okay, congrats po. I-claim mo to, Pisces. Good idea, good outcome. May solusyon na ang problema. It will be yours. In your divine messages, you have nothing will come of this situation. Yes, yung pagkapit mo sa mga painful things in the past, naku, walang mangyayari dyan. Iligwak mo na yan sa buhay mo, okay? Hold your vision. Hold the vision for the future. Kung ano yung pangarap mo mula ngayon hanggang future, kapitan mo daw yan. At gumawa ka ng mga hakbang para matupad yan. Okay? Especially here, with the Nine of Cups, you need to be aligned with your wishes. Okay? Kung ano yung wish mo, kailangan gumagawa ka ng mga hakbang, effort, patulay doon. Kumbaga, salubungin mo ang iyong wish. Example, pangarap mo maging singer, di ba? So, anong gagawin? Mag-audition. Magkakanta online para ma-discover. So you need to put effort on your wishes. Hindi pwedeng aasa lang tayo na ilalapag sa mga kamay natin yung wish natin. Sometimes it happens, mga loto-loto. Pero sa loto kasi, tumataya ka everyday, di ba? Nag-e-effort ka pa din. Nagbabayad ka ng 20-20 for the ticket. So effort yon. So ganun din dito. Kung gusto mo makuha yung wish mo, mag-e-effort ka rin para sa kanya. Para makita ni universe ni God na, huy, wow, si Pisces, talagang masipag siya. Seryoso siya sa kanyang pangarap. So, kapag napatunayan mo kay universe that you really want this, ma-magnetize mo siya. So, ngayon, have joy in your life. Kapag hindi mo pa nakukuha, huwag mong sirain ang mood mo. Continue believing and continue kang kumapit doon sa wishes mo. Bring joy into your life because gratitude, appreciation is really a magnet para ito'y kumapit sa'yo at maganap na. Okay? Mga-manifest mo rin to. The Nine of Cups being clarified by the Ace of Swords. Yes, laban lang, sugod lang. Huwag susuko, no? A breakthrough will come. Darating din sa'yo yung kalagpasan mo sa isang problema at maabot mo din yung wish mo. Ang importante ngayon, malinaw sa'yo kung ano yung wish na yan. Malinaw ba sa'yo, Pisces? Kasi marami sa atin, nag-wish, naghahangad, pero hindi naman talaga siya sigurado kung wish ba talaga niya yon. Example, naghahangad ka ng isang AFAM. Gusto mo ay British o kaya ay merong office job o kaya ay ang edad ay 30 anyos, mga ganyan. Yun ba talaga ang wish mo? Pangarap mo ba talaga ay Briton? O nasa fantasy land ka lang, iniisip mo lang kung ano itsura niya? Pero yun ba talaga ang gusto mo? O baka naman ang gusto mo talaga ay kahit hindi na British, basta responsable. Basta marunong gumalang sa babae o sa lalaki. May family-oriented. May matinong trabaho, masipag, baka naman yun talaga ang wish mo. So be careful with your wish. Kailangan malinaw sa'yo kung anong gusto mo para ma-attract mo siya. Okay? Ang outcome mo yan, but first bigyan mo na kita ng fortune cards.
You have Elephant. A long journey, either physical or mental, will leave you wiser at the end. So meron ka daw pagbiyahe, especially here with the world card, no? Meron ka mga paggalaw this week, baka babiyahe ka doon, dito. May mga realization ka daw na makukuha about that certain trip. Okay? You also have Owl. Good advice from a wise person. Makinig ka daw sa payo ng isang wais na tao na talagang makakatulong sa'yo this time. You also have Leg, stepping into a new experience. Yes, talagang mga bagong galawan, bagong pupuntahan, bagong gagawin. Ito ay papasok ka sa new era ng buhay mo. So congrats po. You also have chain of events that will affect your life. Wow. Meron daw mga sunod-sunod na mga events sa buhay mo na talagang magpapa-advance sa'yo. Kaya kailangan talaga tayo kumapit, maging active, maging palaban sa buhay para yung mga chain of events ay maging okay sa atin. Okay? Ang outcome ni Pisces for December 22 to 28, the Four of Swords. Panahon na para magpahinga ka ngayong linggong ito. Okay? Recharge. Bond with family, friends. Learn to detach yourself uh, from work, from business, from aligaga mode. No? Panahon to para mag-relax ka and enjoy your life this week. Okay? Ipahinga ang puso from all the pain. Panahon to para ikaw ay buuin mo ulit ang sarili mo. At malaking tulong ang season na ito, ang Christmas break, para buuin ka. Para pagbalik mo ng next week, ikaw ay empowered person na ulit. Okay? The Four of Swords, paki-clarify Holy Spirit Guides. Kunin mo rin ang linggong ito para magkaroon ka ng mahabang mga tulog. Okay? Kailangan doon ng katawan mo ngayon yung mga tulog na yan. You have the King of Swords. Yes, now is the right time for you to really, may mga laban daw na minsan wag na i-big deal, wag na nating ituloy. Minsan kahit tama ka naman, parang kailangan ko bang patulan? Kailangan ko ba i-correct? Kailangan ko bang aksyonan to? Parang ganyan. So nakita ko dito na sometimes kahit naman tama ka or alam mo gagawin mo, hayaan mo na, relax mo na lang. Parang you don't need to rush things, no? Things will come at the right time. Ang importante, alam mo naman yung gagawin mo eh. So, wag ka mag-aligaga. Okay? You just need to be present and enjoy what you have. Dapat alam mo kung ano yung mga galawan mo. At hindi mo kailangan na gawin everything all at once. Okay? So, just this season, Pisces, maging matalino ka to, have this time to recharge. Hindi naman daw lahat ng bagay kailangan punong abala ka or nandoon ka lagi. No? Ipahinga mo ang espada mo, maupo ka dito, panoorin mo ang ulap, panoorin mo ang kalikasan, panoorin mo ang paligid mo so that you will enjoy and gather that joy. Okay? Congrats po Pisces. Ito po ang inyong December 22 to 28. Holy Spirit Guides, thank you po for your messages para sa mga mahal kong Pisces. Saan po kayo nakaresonate? Comment po kayo sa baba ha. Babasahin ko po yan. Thank you again for watching hanggang dulo Pisces. I love you. This has been James for James Tarot PH. God bless everybody.